Mi Amor Tales presents The Billionaire's Heir's Nurse, written by Bonilicious. Tapos na ang operasyon ni Ruby. Nabalita mo naman siguro, Ivy, di ba? Ang batang nahulog sa hagdan. Ikaw ang inassign ko na magbantay sa kanya hanggang sa makalabas siya sa hospital. Kung kailangan mo ng tulong o may mga tanong ka o may mga nakita kang kakaiba, pwede mong tawagan ng doktor niya. Tumango si Ivy at nagpasalamat sa head nurse bago niya tinungo ang private room kung nasaan ang bata. Sumalubong sa kanya ang isang maliit at maputing batang babae na nakahiga sa hospital bed. "Mommy, are you here?" Unti-unting nagmulat ng matang bata. "Mommy, I want you." Gosh, ba't ako naiiyak sa batang to? Kinalma ni Ivy ang sarili bago nilapitan ng bata. "I'm Nurse Ivy. Hindi ako ang mami mo, pero siguro kapag nandito ang mami mo, mag-aalala siya sa nangyari sa'yo." Malambing na pagkausap niya sa bata. "Hindi ko po kilala kung sino ang mami ko po. Walang sinasabi si daddy sa akin. Pero ikaw po siguro si mommy. Magkahawig po tayo." Kumunot ang noon niya sa pagkalito, pero hindi na niya ito sineryoso pa. Nangungulila lang ang bata sa ina nito. Ngunit habang tumatagal ay hindi ito tumitigil sa pagtawag sa kanya na mommy. Kahit ilang ulit pa niyang sabihin na isa siyang nurse at wala siyang anak. Anak ng bilyonaryo yang si Ruby. At saka, alam niyo bang kasama niya ang yaya sa bahay ng maaksidente? Nang nalaman ng daddy ni Ruby ang nangyari, inalis agad sa trabaho ang yaya. Alam niyo, gusto ko talaga maging mayaman. Pero kung oras ko naman ang mawawala sa mga anak ko, wag na. Alam niyo bang walang oras ang daddy niya sa kanya? Siguro kaya yan nahulog sa hagdan dahil sinadyang magpapansin sa dad na bilyonaryo. Nakikinig lang si Ivy sa chismis ng mga kasamahan niya. Napailing na lamang siya at nagpatuloy sa pagkain bago bumalik sa trabaho pagkatapos. "Mommy, let's play po!" Napangiti si Ivy nang salubungin siya ng masayang mukha ni Ruby pagpasok niya sa private room nito. Hinayaan na lamang niya na tawagan siyang mommy ng bata hanggang sa tuluyan na itong lumabas sa hospital. Hindi ko nakita ang daddy ni Ruby habang nasa hospital siya. Wala bang pakialam ang taong yun sa anak niya? Tanong niya sa isip. Napailing na lamang siya at inalis na ang mga kung ano-anong senaryo sa isip. Pagkatapos ng shift niya sa araw na yon, ay sinalubong siya ng kuya niyang doktor. "Ngayon ka na ba lilipat ng apartment? Gusto mo bang tulungan kita?" "Wag na, Kuya Indro. Magpahinga ka na lang. Kaya ko na. Bye-bye." Aniya rito na sinamahan pa ng pagkaway. Ilang araw na umabsent si Ivy sa trabaho para ihanda ang bagong apartment na lilipatan niya. Nang matapos siya ay bumili na siya ng stock niya sa isang buwan. Nagtungo siya sa malapit na grocery store. Tahimik lamang siyang namimili nang mapansin niya ang isang batang may hinihila. "Ingat!" Mabilis na tumakbo siya at inilayo ang bata roon bago pa mahulog ang mga delata. "Ayos ka lang ba?" "Ayos lang po." "Ruby?" Nanlaki ang mga mata ng bata dahil sa pagtawag niya sa pangalan nito. "Nasaan ang bantay mo?" Ilang araw pa lang mula nang ma-discharge ang bata ay maaksidente na naman. "Ruby, are you okay?" Napatigil si Ivy nang makita ang isang matangkad na lalaki na nakasuit na malapit sa bata. "Sinabi ko naman kasi sa'yong utusan na lang natin sila na bumili ng gusto mo. Ba't you insist na pumunta rito? Muntik ka nang mahulugan ng mga mabibigat na yon." "Saglit lang, sir, ha? Hindi po kasalanan ng bata ang nangyari. Kasalanan niyo po dahil hindi niyo siya nabantayan na maigi. Ikaw pala yung lalaking nakita ko na nakaharap sa tablet kanina? So ano? Sino may kasalanan?" Hindi niya napigilan ang inis sa lalaki dahil sa trato nito kay Ruby. "Who are you? At ano ang karapatan mong pagsabihan ako? Do you know who I am?" Maotoridad na tanong nito. "She is my nurse po, Daddy. Siya po ang naka-assign sa akin nun nasa ospital po ako." "I'm sorry, Daddy. I know how busy you are pero pinilit pa rin kitang samahan ako rito." Lumuhod ang lalaki para magpantay ito at ang bata. "I'm sorry kung laging busy si Daddy. Marami lang talagang nakalinyang trabaho. Babawi ako, okay?" Hindi na nakapagpaalam si Ivy kay Ruby dahil umalis na siya ron at binigyan ng space ang usapan ng mag-ama. Pagbalik niya sa apartment ay nakita niya ang kaibigan niyang nakatayo sa harapan ng pinto. "Bahay, hospital, bahay, hospital. Walang bago, Ivy. Pareho pa rin ang routine mo araw-araw. Mag-enjoy ka naman. I-bless natin tong bagong nilipatan mo. May dala akong beer chicken."
Hindi na nagulat pa si Ivy nang biglang sumulpot ang kaibigan niyang si Legine. Hindi na siya tumanggi at sinabayan na lamang ang energy ng kaibigan niya. Yung kuya mo pala, hindi ba siya pupunta rito? Tanong ni Legine. Sinasabi ko na nga ba kilala na kita. May ibang pakay ka kaya ka nandito. Hindi pumunta si kuya rito. Pero nung isang araw nag-offer siya na tutulungan niya ako sa paglipat. Pero tumanggi ako. Napasinghap si Ivy nang malakas siyang pinalo ni Legine. Bakit mo tinanggihan? Miss na miss ko na ang future husband ko, alam mo ba? Ilang araw na siyang nasa hospital. Wala ba siyang buhay sa labas? Reklamo ng kaibigan niya na tinawanan naman niya. Kilala mo naman yun. Napaka-workaholic nun. At saka since high school ka pa may crush kay kuya ha? Hanggang ngayon pa rin? Ilang years ka na bang may crush kay Kuya Indro? 19 years. Napasinghap na lamang siya sa tagal. At saka Ivy, alam ko may swerte na ako ngayong taon. Magiging akin na rin siya. Dagdag pa ng delulo niyang kaibigan. Ewan ko sa'yo, malis ka na nga. Puntahan mo na lang si Kuya sa hospital. Matutulog na ako. Pagtataboy niya sa kaibigan bago siya patalon na humiga sa kama niya at natulog. Hindi naman talaga siya ang pakay nito, kaya mas mabuting magpahinga na lang siya. Nagising si Ivy kinabukasan dahil sa ingay ng cellphone niya. Pumunta ka rito sa hospital, may importanteng sasabihin sa iyo ang head. Pinatay na agad ng Kuya Indro niya ang tawag pagkatapos nito yung sabihin. Nang makarating siya sa hospital, ay hindi niya alam kung ano ang mararamdaman niya. Nurse Ivy, merong nag-personal request na gawin kang personal nurse sa isang bata. Pero hindi ordinaryong bata. Nag-iisang anak ng bilyonaryo, Nurse Ivy. Tatanggapin mo ba? I hope you will accept it. Maganda rin ang offer niya sa hospital kung sakaling tatanggapin mo ang offer niya. Please, Nurse Ivy. Saglit na natahimik siya at lumingon sa kuya niya na tahimik lang sa tabi. You decide. Napanguso siya sa naging advice ng Kuya Indro niya. Thank you, ang laking tulong niyan. Inirapan niya lamang ito. Personal nurse lang naman ang anak ng bilyonaryo. Siyempre tatanggapin ko po. May mga kasunduan kasi siya. Hindi ka lang pupunta sa bahay nila sa tuwing may sakit ang bata. Dapat doon ka tumira para mabantayan mo na maayos ang kalusugan ng bata. Sabi ng head. Wait, what? Hindi na yan personal nurse. Yaya na yan. Nurse po ako, Doc. Ngunit kahit anong reklamo ang gawin niya, ay wala pa rin siyang nagawa kundi ang tanggapin na lamang ang offer. Para wala ng gulo at hindi na humaba palalo ang usapan. Malaki rin naman ang sweldo. Bakit hindi ko tanggapin, di ba? Pagkikwento niya kay Legine pag-uwi niya. At hindi rin ako masyadong mapapagod katulad sa hospital. Magandang offer nga. Pero mag-iingat ka rin ha. Baka may ibang gagawin ang mga yun sa'yo. Delikado na. Pero teka, anong ginagawa mo rito? Apartment ko to. Wala akong naalala na nagkaroon ako ng ka-roommate. Anong trip mo sa buhay, Legine? Sinipa niya ang kaibigan nang humiga ito sa kama niya. Alam kong dadalaw rin ang kuya mo rito. Kaya hanggat hindi ko siya nakikita, rito muna ako. At saka aalis ka rin naman, di ba? Dahil doon ka titira sa mansyon. So ako ang bahala sa apartment mo. Pero wag mo pa rin kalimutang magbayad kada buwan ha. Wag ako pabayarin mo. Humiga na siya sa kama at hindi niya pinansin ang maraming satsat na Legine. Hinanda na niya ang sarili niya para sa paglipat ng bahay. Mag-iingat ka ron. Ihatid na kita. Bawal kang tumanggi. Hindi na tumanggi pa si Ivy at nagpahatid na lang sa kuya niya papunta sa mansyon ng mga Hontiveros. Nag-research ka ba tungkol kay Riker Hontiveros? Pagbubukas nito ng usapan habang nasa biyahe sila. May mga na-research ako, pero konti lang ang mga nakuha kong impormasyon. Hindi na humaba pa ang usapan nila hanggang sa makarating na sila sa mansyon. May isang unipormadong kasambahay na sumalubong sa kanya at nagpapasok sa kanya sa loob. Wala na rito si Sir Riker. Makikita mo naman si Ruby sa kwarto niya. Pero bago kita ihatid kay Ruby, itutur muna kita sa loob ng mansyon. Utos sa akin yan ni Sir. Anang kasambahay. Nakinig at sumama lamang si Ivy rito sa pag-ikot ng mansyon. Nang matapos sila ay hinatid na siya nito sa kwarto ng bata. Nurse Ivy! Masayang tumakbo si Ruby sa kanya nang makita siya nito. Ruby! Lumuhod siya at pinantaya ng height ng bata at niyakap ito. Sorry po pala, Nurse Ivy. About po sa hospital kung tinawag po kitang mommy. At saka sa grocery store po, nag-away pa po kayo ni Daddy dahil sa akin. Paghingi ni Ruby ng pasensya. Ayos lang, wag mo nang isipin yun. Hindi niya maitago ang saya habang kausap ang bata.
Ginawa niya lahat para panatilihin na healthy si Ruby. At sinisiguro niya rin na nag-e-enjoy ang bata na kasama siya. Marami rin siyang mga nalaman tungkol sa pamumuhay ng bata na ikinalungkot niya. Palagi po kasing busy si Daddy, Nurse Ivy. Wala po akong kalaro sa bahay. Ako lang po ang naglilibang sa sarili ko. At saka, sa school naman, bantay sarado po ako. Takot din pong lumapit ang mga kaklase ko po sa akin. They treat me differently po. Dahil siguro sa status ng buhay ko. Ibibigyan po ako ng chance na makapag-wish po. Gusto ko mamuhay lang ng masaya at simple ni Daddy. Hindi na nga po ako nanghihingi ng laruan sa kanya para po hindi na po siya mag-work hard. Hinaplos ni Ivy ang buhok ni Ruby habang pinapakinggan ang mga kwento nito sa kanya. Habang tumatagal, mas lalo niyang naiintindihan ang pangungulila ng bata. Late na namang umuwi si Sir Riker. Hindi ko alam kung nakikita pa ba silang dalawa ng anak niya. Bulong ni Ivy sa sarili nang marinig ang tunog ng sasakyan ni Riker na sigurado siyang kakarating lamang kahit 10 oras na ng gabi. Tumayo siya at lumabas mula sa kwarto at nagtungo sa kusina. Good evening, sir. Good morning. 1 a.m. na pala. Si Ruby? Tanong nito habang hinuhubad ang suot na suit. Tulog na po. Tumango ito at nilampasan lang siya. Hindi niya alam kung ano ang magagawa niya para magkaroon naman ng oras si Riker kay Ruby. At kung may karapatan ba siya para gawin yun. Kinabukasan ay napansin niya na kanina pa walang imik si Ruby sa tabi niya. Ayos ka lang ba, Ruby? Sabi po ni Mom, Nurse Ivy, ako raw po ang kakanta sa isang event sa school. Actually, nagpa-practice na po kami. Napatakip siya ng bibig dahil sa gulat. Wow! Congratulations, Ruby! Malakas na pumalakpak siya. Good luck, baby. Kaya mo yan. Wait, ayaw mo ba? Kinakabahan ka ba? Anong problema? Oh, bakit ka malungkot? You should be happy. Gusto ko pong nandun si Daddy sa araw na kakanta po ako, Nurse Ivy. Saglit siyang natahimik at nag-isip sa kung ano ang gagawin. Sabihin mo sa Daddy mo ang lahat. Just try, Ruby. Baka sakaling pumunta siya. Kung hindi naman, huwag ka mag-alala dahil hindi ako mawawala at manunod ako. Pero try mo lang ha. Baka pumunta ang Daddy Riker mo. Pangungumbinsi niya sa bata. Nag-alinlangan pa ito pero dahan-dahan din itong tumango at nagpasama sa kanya patungo sa kwarto ng daddy nito. Daddy? Tawag ng bata sa ama habang kumakatok. Bumukas ang pinto at nakatayo na ngayon sa harapan nila si Riker. Yes, baby? Lumuhod si Riker para pantayan ang anak. Ano yon? Isasabihin ka? Sa school kasi, Daddy. Napili po ako para kumanta po sa isang event po namin. Sabi po kasi ni teacher, maganda raw po ang boses ko, kaya po ako ang napili. Ginulo ni Riker ang buhok ni Ruby. Ang galing naman ng anak ko. Proud na sabi ni Riker. Ngayong Friday ng event, gusto ng anak mo na makapunta ka at mapanood mo siya. Napunta sa kanya ang atensyon ng lalaki nang sumabad siya sa mga ito. Gusto mong mapanood ni Daddy ang pagkanta mo? Baling nito sa anak. Dahan-dahang tumango ang bata. Sige, pupunta ako. Talaga po, Daddy? Promise po ha? Nagpinky promise ang mag-ama na ikinangiti ni Ivy. Saksi siya sa kung paanong naging ganado si Ruby sa tuwing practice nito. Hanggang sa dumating na ang araw na kakanta na ito sa eskwelahan. Good luck! Kaya mo yan! Ay, Gagi, bakit ako kinakabahan? Kinalma na muna ni Ivy ang sarili pero hindi niya yun nagawa nang tinawag na ang pangalan ni Ruby. Woo! Go, Ruby! Malakas niyang sigaw at tumalon-talon pa. Panay ang hanap niya kay Riker, ngunit hanggang sa natapos ang pagkanta ni Ruby ay hindi ito dumating. Ang galing mo kanina, Ruby. Tahimik mo naman. Gutom ka na ba? Tanong niya sa bata nang lapitan nito, ngunit hindi ito sumagot sa kanya. Hinayaan na lang ni Ivy ang bata hanggang sa makauwi sila. Kinagabihan ay hindi na niya napigilan ang sarili at kinumpronta si Riker. Buti naman naisipan mo pang umuwi. Baka nakalimutan mong nangako ka sa anak mo na pupunta ka sa school niya. Gulat na gulat si Riker dahil sa pagsalubong niya rito pag-uwi nito. Wow! Hindi ko naman alam na may asawa na pala ako ngayon. And I'm sorry. Pupunta na sana ako sa school ni Ruby. Pero biglang may emergency. Kay Ruby ka magpaliwanag. Aniya rito. At saka Sir Riker, huwag kayong mangangako kung hindi nyo naman kayang tuparin.
Mawawalan ng tiwala si Ruby sa inyo. I will tell her. Teka, sino ka ba para sermonan ako? Personal nurse ka lang naman ng anak ko. Lang? Ay wow! Baka nakakalimutan niyo pong hindi lang ako personal nurse ni Ruby. Naging babysitter na rin ako. At saka, huwag niyong minamalit ang trabaho ko dahil ang pinapasweldo niyo ako. Alam niyo, kung ganyan pala kababa ang tingin niyo sa trabaho ko, mas mabuting mag-resign na lang ako. I quit! Hindi na siya nag-isip pa. Basta ang gusto niya lang ay makalis doon. Kaya naman mabilis siya nag-empake at umuwi. Oh God! Anong ginagawa mo rito? Gulat na salubong sa kanya ni Jean sa apartment niya. Nag-resign na ako. Kinuwento niya sa kaibigan ang lahat ng nangyari para hindi na ito magtanong pa. Nireport ko na rin sa hospital na titigil ako. Hindi ako nagpapakahirap ng ilang taon sa pag-aaral para lang maging babysitter at tapakan ng pagkatao. Mahigpit na yumakap sa kanya si Jean. At saka, sa wakas, malaya na rin ako mula sa bahay na yun. Ilabas mo lahat ng inis at galit mo, Ivy. Hindi ako ibang tao. Kaibigan mo ako. Huwag mo nang pilitin ang sarili mong umiti. At alam ko namang hindi ka okay. Anito. Nakakainis naman kasi. Siya pa yung galit eh. Siya ang may kasalanan. Pinaasa niya ang bata na pupunta siya. Ang sakit lang makita ang malungkot na mukha ni Ruby. Parang pinipigha ang puso ko. Sinabi niya sa kaibigan ang lahat ng hinanakit hanggang sa magsawa siya sa pagmumura kay Riker. Isang linggo siyang nakatambay lang sa bahay niya dahil hindi pa siya nakakatanggap ng reply mula sa hospital. Nabobore na ako sa bahay. Pero masaya rin naman. Nababawi ko na rin ang mga tulog ko. Pagkausap niya sa sarili. Anong tinutulala mo dyan? Magpizza tayo. Napaigtad si Ivy sa gulat nang marinig ang boses ng kuya niya. Kuya Indro? Anong ginagawa mo rito? Pahingin pizza. Tumakbo siya palapit sa kapatid at inagaw ang dala nitong pizza. Off ko ngayon. Dito na muna ako matutulog. Tinatamad ako mag-drive patungo sa kondo ko. Mas malapit dito. Sa'yo na yung pizza. Sa kwarto mo lang ako. Sabi ng kuya niya bago ito nawala sa harapan niya. Sinuhulan pa ako ng pizza para hayaan ko siya matulog sa kwarto. Pero sige, pagbigyan. Aniya sa sarili sa kananood ng TV habang inuubos ang dalang pagkain ng kapatid niya. Kapagod! Umupo si Jean sa tabi niya na mukhang kadarating lang galing sa trabaho. Mawawala ang pagod mo kapag nakita mo kung sinong nasa kwarto ko. Aniya sa kaibigan. Mawawala lang ang pagod ko kung nandito ang Kuya Indro mo. Wait! Totoo? Nandito siya? Mabilis itong tumayo at tumakbo papasok sa kwarto. Huwag mong gahasain ng kuya ko. Pagod yan galing trabaho. Pahabol na sabi niya sa kaibigan. Huwag ka mag-alala. Understanding wife ako. Sumilip sa pinto si Jean para lang sabihin sa kanya yon. Napailing na lang siya at hindi na ito pinansin pa. Habang tahimik na nanood si Ivy, ay bigla na lang may kumatok. Nang buksan niyang pinto, ay si Riker ang bumungad sa kanya. Nakasuot ito at gulo-gulo ang buhok. Hindi may paliwanag ni Ivy kung anong itsura ni Riker. Pero ang alam niya ay ang mabilis na pagtibok ng puso niya habang nakikipagtitigan sa inaantok nitong mata. Anong ginagawa mo rito? Nagtatakang tanong niya sa lalaki. Hindi ako pinapansin ni Ruby. Galit siya sa akin. Ayaw niya akong kausapin. Binibigay ko lahat ng gusto niya. Lahat ng naalala kong paborito niya. Pero hindi pa rin umubra. Nagsorry na rin ako sa kanya at nagpaliwanag. Sabi niya okay lang naman daw at naiintindihan niya. Pero hindi pa rin siya masigla. Anong gagawin ko? Desperadong tanong ni Riker sa kanya. What? Nandito ka para lang itanong sa akin yan? I'm sorry. Kasalanan ko lahat. Sorry. Please bumalik ka na. Hinahanap ka na ni Ruby. Pagmamakaawa sa kanya ng lalaki. Bakit ako babalik? Umalis ka na nga. Pagtulak niya rito para maisara na niya ang pinto. Please. Hinahanap ka na ni Ruby. Mas lalo siyang nagalit sa akin dahil umalis ka. Hindi ko alam ang gagawin ko. Ngayon lang nagkaganito si Ruby. Ang mata ni Riker na nakatitig sa kanya ay bigla na lang bumaling sa likuran niya. Anong meron, Ivy? Napatigil silang dalawa nang biglang sumulpot ang kuya niya na walang suot na pangitaas na damit. Bumalik ka na, please. Imbis ay sabi ni Riker sa kanya. Bago pa siya makasagot ay bigla na lang bumagsak sa balikat niyang lalaki. What the? Uy, Riker! Ang bigat mo!
Kuya, tumulong ka naman! Sigaw niya sa kuya niyang gulat din. Nahimatay siya sa kagwapuhan ko. Anang kapatid niya. Napangiwi siya sa kahanginan nito. Sisipain talaga kita kapag di mo ko tinulungan dito. Dahil sa pagbabanta niya ay agad kumilos ang kuya niya at tinulungan siyang buhatin si Riker pahiga sa sofa. Ayos lang ba siya? Seryoso ka, Ivy? Nurse ka, may pulso pa siya kaya ayos lang. At normal lang ang heartbeat niya. Nakatulog lang siya sa pagod. Mukhang ilang araw na siyang hindi natutulog. Pagpapaliwanag ng kapatid niya. Mali ko ba? Mabuti at ayos lang siya. What? Ba't ganyan ka makatingin? Tanong niya sa kuya niyang may mapaglarong ngiti na nakaukit sa labi. Bakit ka kinakabahan? At saka kanina ka pa namumula. Pambubus ka pa nito sa kanya. Tinakpan niya ang mga pisngi niya. Gumagawa ka na naman ng kwento. Pabida ka. Tinawanan lang siya ng kuya niya bago ito nagtungo sa kusina. Nagising si Riker makalipas ang ilang oras. Napahawak pa ito sa ulo. Sorry, nakatulog ako. Paghingi nito ng pasensya bago umupo ng maayos sa sofa. Uwi na ako. Kumain ka muna. Aniya sa lalaki. Hindi na ito nakipagtalo pa at tahimik na kumain kasama sila ni Lijin at Kuya Indro niya. Si Lijin na ang naghugas ng pinggan pagkatapos. Inom tayo, Riker. Napatingin si Ivy sa kuya niya dahil sa offer nito kay Riker. Hindi siya pwedeng uminom. Kailangan na niyang umuwi. Mag-isa lang sa bahay si Ruby. Pigil niya sa mga ito. Oo, kailangan ko na umalis. Naiwan ko sa bahay ang anak ko. Next time na lang, Indro. Napatigil si Ivy dahil sa pagtawag ni Riker sa pangalan ng kapatid niya. Magkakilala kayo? Tanong niya. Academic rival. Palagi kong kalaban si Riker sa lahat. Except for girls, syempre. Nasa isang babae lang yata ang atensyon niya noon. Kayo pa rin ba? Tanong ng kuya niya rito saka uminom ng tubig. She cheated. Napaubo si Indro at naibuga ang iniinom nito. I'm sorry. I don't know. Anang kapatid niya, malakas sa siniko niya ito. Ayos lang. Alis na ako. Salamat sa pagkain. Ivy, please. Pag-isipan mo ulit ang offer ko. Kahit para kay Ruby na lang. Salamat uli. Tumayo na ito at umalis na. Nang matigas si Ivy, kahit na palagi siyang pinupuntahan ni Riker sa apartment niya para makiusap na bumalik siya. 3 araw na yan pabalik-balik dito ha. Hindi ka ba babalik sa mansyon niya para magtrabaho? Tanong ng kapatid niya. Tiningnan niya ito ng masama dahil naroon na naman ito sa apartment niya. Ginagawa mo na naman dito. At saka papahirapan ko muna. Sagot niya. Hindi ko gusto ang mga sinabi niya sa akin bago ko siya nilayasan. Ito na lang, Ivy. Umupo ito at umakbay sa kanya. Isipin mo ang mga gusto mong gawin para magbago siya. Not literally, mabago mo. Because you can change that person. Magbabago lang sila kapag pinili nilang magbago. Iparealize mo kay Riker kung gaano siya kaswerte na may Ruby siya sa buhay niya. Payo nito bago luminga sa paligid. Wala na ba ang kaibigan mo? Para makatulog na ako ng maayos. Nagugulat na lang ako may tiyanak na nakamasid sa akin. Maging mabait ka nga kay Lijin. Pinalo niya ang braso ng kuya niya. Alam ko na ang gagawin ko kay Riker at Ruby. Salamat. Ha? May ginawa ba ako? Inaantok na ako. Tulog muna ako. Napangiting napailing na lamang siya dahil sa pagkalutang ng kuya niya. Nang bumisita na naman si Riker para makiusap sa kanya na bumalik na, ay pumayag na siya at sumama na rito. Nurse Ivy! Sinalubong siya na masayang mukha ni Ruby pagbalik niya sa mansyon. Mahigpit niyang niyakap ang alaga niya at nagpaliwanag dito. Nagkwento naman si Ruby sa kanya tungkol sa mga nangyari sa school habang wala siya. Nang makatulog si Ruby, ay nagtungo siya sa kusina para uminom ng tubig. Thank you. Diyos ko, grabe ka naman. Bigla ka nang sumusulpot. Para kang multo. Gulat na singhal niya kay Riker. Salamat sa pagbalik mo rito. At sorry kung pakiramdam mo, minamalit ko ang trabaho mo. Hindi ko intensyon na iparamdam sa iyo yun. Feel free na sabihin sa akin ang mga pagkakamali ko. Na-realize ko kasi na talagang mali nga talaga ako nung araw na yun. At ikaw lang nag-iisang tao na nagsabi na mali ako. That's what makes you different. Tumikhim siya at nag-iwas ng tingin nang maramdaman ang malakas sa pagkalabog ng puso niya. Kumain ka na nga dyan. Naging maayos ang pananatili ni Ivy bilang personal nurse ni Ruby.
at may nabubuo na rin silang friendship ni Riker. Parents meeting bukas, 1 p.m. Baka makalimutan mo. Pagpapaalala niya kay Riker pag-uwi nito sa bahay. Gandang salubong naman. Sarkastikong tugon nito sa kahinubad ang suit na suot. Nagugutom ako, may ulam ba? Kaninang tanghali pa ako walang kain. Tanghali? Baliw ka ba? 12 a.m. na. Hindi ka ba kumakain? Dito tayo sa kusina, initin ko lang ang ulam. Tahimik naman na sumunod sa kanya si Riker. Sanay na akong hindi kumain. Sa sobrang busy, nakakalimutan ko. Salamat. Pagpapasalamat nito nang nilapag na niya ang ininit na ulam at kanin. What if, padalhan na lang kita ng baon? Biglang naubo si Riker sa offer niya. Gosh, ayos ka lang? Dahan-dahan lang kasi sa pagkain. Eto, tubig. Mabilis itong uminom at inubos ang tubig na binigay niya. Bakit ang bait mo sa akin ngayon? May kailangan ka sa akin, no? May panghuhusgang tingin sa kanya ni Riker. Wala ha. Gusto ko lang pumunta ka sa parents meeting ni Ruby. Hindi pa rin naputol ang mapanghusgang tingin sa kanya nito. Oo na, ito na. Magsasabi na. Absent ako bukas dahil birthday kasi ni... Indro, yeah. Birthday ni Indro. Alam ko dahil in-invite ako sa big party ng hospital. Dahil isa ako sa investors. Hindi na kita pipigilan. Kahit na busy ka sa work, huwag pa rin kalimutan na may boyfriend ka. Maganda yan. Busog na pala ako, matutulog na ako, maaga pa ako bukas. At huwag ka mag-alala. Hindi ko kakalimutan ang parents orientation bukas. Dadating ako. Umalis na si Riker at iniwan siya roon sa kusina. Boyfriend? Sino naman ang boyfriend ko? Hindi nakatulog ng maayos si Ivy dahil sa pag-overthink na kung sino ang boyfriend niya na tinutukoy ni Riker. Hindi ako nakatulog ng maayos dahil sa lecheng boyfriend na sinasabi niya. May alam ba sila na hindi ko alam? Tanong niya sa sarili kinabukasan. Naghanda na siya sa pag-alis. Pagbaba niya ay nakita niya si Riker sa kusina. Kasama nito si Ruby. Nag-explain na po si Daddy na aalis ka po. Enjoy ka po, Nurse Ivy. See you po later. Napangiti siya sa sinabi ni Ruby bago humalik sa bata at umalis na ron. See you later? Bukas pa naman ako uwi. Sakalang nag-sink in sa utak niya yon. Ganun pa man ay hindi na siya nagkomento at nagtungo na sa apartment niya. Hindi na siya kumatok pa at pumasok na lang sa loob dahil may susi naman siya. Ala, sorry! Napatakip siya ng mga mata at agad na tumalikod nang makita niya ang kuya niya at si Legine na naghahalikan sa kusina. Nandito ka pala. Humarap na siya nang marinig ang boses ni Legine. Siyempre, apartment ko to eh. Ikaw kuya ha, ang aga mo namang nakain ng birthday cake mo. Pangasar niya sa mga ito. Napailing na lang siya nang makita ang pamumula ni Legine. Kailangan talaga ng malaking party para sa birthday mo? Hindi ba pwedeng dito na lang sa apartment? Bibili tayo ng cake, tapos manood tayo ng movie. Kung hindi ka lang talaga pilit na pilit, hindi ako pupunta sa birthday party mo. Ilang beses ko na rin silang pinigilan na wag nang mag-celebrate. Pero hindi nila ako pinakinggan. Wala na rin ako nagawa at hinayaan sila. Gastos naman nila eh. Hindi ko naman pera ang gagamitin. Ubusin na lang natin ang mga pagkain dun. Anang kapatid niya saka siya inakbayan. Nang dumilim na ay naghanda na sila. Suot ni Ivy ang dress niya na binili at pinili ng kuya niya. Ay kuya naman eh. Masyadong expose ang balat ko. Reklamo niya rito habang nasa biyahe sila patungo sa party. Ang dami mong satsat, maayos na yan. Maputi ka naman. Ang dami pang kartehan sa katawan niyang kaibigan mo eh. Ang tagal matapos mag-makeup. Pagpaparinig nito kay Legine. Kaibigan kong kahalikan mo sa kusina. Pangasar niya rito. Bigla na lang hininto ng kuya niya ang sasakyan. Gosh kuya, tandaan naman! Huwag mo nang banggitin yung nakita mo. Bababa ka talaga sa gilid ng kalsada. Pagbabanta nito kaya tinikom na niya ang bibig. Nang silipin niya si Legine sa likod, ay nag-iwas lang ito ng tingin. Pero kita niyang nasasaktan ang kaibigan niya sa pagtanggi ni Indro. Nang marating na nila ang venue, ay humiwalay na siya kay Indro at nagtungo sa mga pagkain para roon tumambay. Nurse Ivy! Napatigil siya sa pagkain nang marinig ang boses ni Ruby. You're here! Sinalubong niyang bata. Kaya pala sinabi mong see you later kanina, pupunta ka pala. Kayo ha? Pwede namang sabay na tayo magtungo rito. Hindi na, mas maganda pa rin na sabay kayong magpunta rito ng boyfriend mo. Kumunot ang noon niya sa sinabi ni Riker.
Ivy, umuna ka pa talaga ng kain. Iniwan mo ako ron. Agad na reklamo ng kapatid niya nang makalapit ito. Ang tagal mo kasi. Ang daming humaharang sa daanan mo para batiin ka. E di umuna na ako. Sagot niya. Tara na, Ruby. Bigyan natin sila ng privacy. Rinig niyang bulong ni Riker sa bata. Riker, nandito ka pala. Akala ko hindi ka pupunta. Matagal ka nang tumanggi. Anong naisip mo at nagbagong desisyon mo? Wala. Gusto ko lang magbanding kami ng anak ko. Ani Riker. Tumango si Indro at tumingin kay Ruby bago nakipag-usap sa bata. Boyfriend po ba kayo ni Nurse Ivy? Nanlaki ang mata ni Ivy sa tanong ni Ruby kay Indro. Tinakpan naman ni Riker ang bibig ng anak. What? Sino may sabi sa'yo? Natatawang tanong ni Indro rito. Pinalo niya ang kamay ni Riker na nakatakip sa bibig ng bata para makapagsalita ito. Si Daddy po! Malakas na natawa si Indro at tumayo bago tinapik ang braso ni Riker. Magkapatid kami pre, kuya niya ako. Kung may bala kaligawan si Bunso, ilibre mo lang ako ng kape gabi-gabi. Sinipa niya ang kapatid dahil sa pinagsasabi nito. Ipagpapalit mo ako sa kape? Hindi makapaniwalang tanong niya rito. Mas mahalaga ang hindi ako makatulog habang nagtatrabaho ako, Ivy. Saglit lang ha, may lalapitan lang ako. Dali-daling umalis si Indro na mukhang may nakitang kakilala. Akala mo boyfriend ko ang kuya ko? Salubong ang kilay na tanong niya kay Riker. Malay ko ba? Nag-iwas lamang ito ng tingin. Natatawang napailing na lamang siya. Single ako. Nagulat pa ako sa'yo. Akala ko kilala mo ang future boyfriend ko. Kilala ko po, Nurse Ivy. Nagtaas ng kamay si Ruby na parang nasa recitation. Sino, baby? Malambing na tanong niya sa bata. Si Daddy po! Natigilan siya at napatingin sa ama nito na namumula ng tainga bago pinatigil ang anak. Namumula ang daddy mo. Crush niya siguro ako. Patuloy na pang-asar niya sa lalaki. Hala, paano niyo po nalaman, Nurse Ivy? Kinarga ni Riker si Ruby at lumayo sa kanya dahil sa sinabi ng anak. Natahimik siya at pilit na inintindi ang ibig sabihin ng bata. Huwag mong sabihin sa akin na di mo gets ang sinabi ng bata. Biglang sulpot ni Legine. Diyos ko naman, Legine. Nagugulat ka na lang bigla. Napansin niya ang punong pagkain sa plato ng kaibigan. Ikaw raw ang crush ng papa niya. May gusto raw sa'yo si Riker Hontiveros. Napailing na lamang siya dahil parang imposible yun. Kumain ka na lang na kumain. Imbis ay sabi niya sa kaibigan. Nagbago ang trato sa kanya ni Riker sa mga sumunod na araw. Mas naging malambot at open ito sa kanya. Nagawa niya rin ang plano niyang maging close ang mag-ama. Dahil napapansin niya na gumagawa ng oras si Riker para makabanding si Ruby. Handa ka na ba sa picnic, baby? Tanong ni Ivy sa bata nang nasa biyahe sila papunta sa park kung saan nila balak mag-picnic. Sino kayang mabait na espiritu ang sumanib sa'yo at naisipan mong mag-picnic? Pagbibiro niya sa driver nila na si Riker. Hindi naman ito pinansin ang sinabi niya. Nang makarating sila sa parke, ay tinulungan niya si Riker na ihanda ang mga gamit at pagkain nila habang si Ruby naman ay excited lang na naghihintay sa gilid. Tara na, Daddy! Pangungulit ng bata sa ama. Tumayo si Riker at nakipaglaro ng habulan kay Ruby. Hindi niya mapigilan ang mapangiti habang pinagmamasdan ng mag-ama. Ano kayang feeling ng may pamilya? Bulong niya sa sarili nang bumalik sa pagayos ng pagkain. Bakit hindi mo itry sa amin? Muntik siyang mapatalon sa gulat nang may biglang bumulong sa kanya galing sa likod. Riker naman! Opo, Nurse Ivy. Be my mom po. Ayi! Pangasar ni Ruby sa kanya. Gusto kita, Ivy. Napatayo siya sa gulat dahil sa pag-amin ni Riker. Hindi niya mahanap ang salitang gusto niyang sabihin dito. It's fine. Hindi kita pipilitin. Hintayin ko ang sagot mo. Maghintay ako. Sabi pa nito. Mas lalong nag-iba ang trato sa kanya ni Riker pagkatapos nitong umamin. Mas naging open pa ito sa kanya at nagiging malandi na rin. Dahil naguguluhan siya sa sarili niyang damdamin, humingi muna siya ng day off at dinalaw ang kapatid. Oh, nandito ka? Umalis ka nga! Pagtataboy sa kanya ni Indro, pagpasok niya sa opisina nito. Umalis ka rin sa apartment ko. Ganti niya rito. Joke lang.
Anong may paglilingkod ko sa prinsesa ng putikan? Inirapan niya ang kuya niya at umupo na lang dahil wala siya sa mood makipag-away rito. Seryoso ha? Anong nangyari? Umamin si Riker sa akin. Kumunot ang noo niya nang mapansin na hindi man lang nagulat ang kuya niya. Matagal ko nang alam yan. Mabuti naman at umamin na siya. Pinadalhan niya ako ng kape pagkatapos ng birthday ko. Ibig sabihin nun, gusto kanyang ligawan. Pakisabi sa kanyang sarap ng kape. Hindi ka na magagalit sa akin kapag naging kami? May anak siya, kuya. Tanong niya rito. Ano naman ngayon kung may anak siya? Kahit single dad siya, may karapatan pa rin siyang magmahal at mahalin, Ivy. Mahal mo naman ang bata, di ba? Handa ka namang maging nanay niya kung sakali? Saglit siyang natahimik at dahan-dahang tumango. Hindi naman sa hindi ko siya gusto dahil may anak siya. Gusto ko siya, kuya. Siyempre, gusto ko rin siya. Handa rin ako maging ina ni Ruby. Ngunit natatakot ako. Paano kung bumalik ang ina ni Ruby at bawiin niya sa akin ang dalawa? Nag-overthink ka pala, kaya hindi mo siya masagot-sagot. Ikikwento niya rin sa'yo ang tungkol sa mami ni Ruby. Hintay lang, Ivy. Ang mapapayo ko lang sa'yo, sundin mo ko anong sinasabi ng puso mo. At umalis ka na rito dahil gambala ka sa akin. Problema ko pa ang live life niyo. Pagdadrama ni Indro. Umalis na rin si Ivy roon pagkatapos magpasalamat sa kuya niya. Nang makauwi siya ay sinalubong siya ni Riker na nasa garden. Ang laki ng ngiti ha. Anang lalaki sa kanya. Yumakap siya rito at hinalikan nito sa pisngi. Halatang natigilan ng lalaki dahil nanigas ito sa ginawa niya. Gusto rin kita. Aniya rito. Agad nang umiti ang lalaki at hinalikan siya ng magaan sa labi. Ang tatlong salitang yon ay bumago sa buhay niya. Akala niya noon ay wala nang iba pang mangyayari sa buhay niya. Babaguhin pala yon ng pagmamahal niya sa mag-ama. Nakatulog na si Ruby. Sabi niya kay Riker pagpasok niya sa kwarto nito. Lapit ka sa akin, anang lalaki. Kumunot ang noo niya bago nanlaki ang mga mata at balak sanang lumabas mula sa kwarto, ngunit hinila siya ng lalaki patabi rito. Saan ka naman pupunta? Akala mo makakatakas ka? May kukunin lang ako sa labas, naiwan ko kasi. Mamaya na. Hinaplos nito ang bewang niya bago sinimulang halikan ang leeg niya. Napatigil lang ito nang mag-ring ang cellphone niya. Kinuha niya ang cellphone at sinagot ang tawag ng kaibigan niya. Yumakap sa baywang niya si Riker at patuloy na naglambing. Wait, are you crying? Tanong niya sa kaibigan sa kabilang linya. Napatigil si Riker sa paghalik sa leg niya. Nasaan ka ngayon, Legine? Bakit ayaw mong sabihin? Ano bang nangyayari? Magkwento ka. Gusto mo magkita tayo ngayon? Sa labas lang ako. Humalik sa kanya si Riker bago ito lumabas para bigyan siya ng privacy. Nakinig ng mabuti si Ivy sa kwento ng kaibigan niya. Muntik nang mahulog ang cellphone niya sa gulat dahil sa mga nalaman. Nag-offer ka na maging fubo ni Kuya? Gosh, Jane, are you crazy? At pumayag pa si Kuya. Baliw ang lalaking yun. Sinaktan ka ba niya? Kaya ka nagpakalayo-layo? Madami pa silang pinag-usapan bago nagpaalam ang kaibigan niya. Hindi pa rin siya makapaniwala sa mga nalaman. You good? Tanong ni Riker pagbalik nito sa silid. Hindi ko alam. May nangyayaring hindi maganda sa kaibigan ko ngayon. Alam kong kailangan niya ako. Pero wala rin ako magagawa dahil hindi niya gustong sabihin sa akin kung nasan siya ngayon. At kailangan ko respetuhin yun. Adults na sila. Narinig kitang binanggit si Indro. Obviously, something is going on between them. Let them figure things out on their own. Tumango siya. Tama naman ang nobyo niya. Napangiti na lang siya nang muli itong tumabi sa kanya at yumakap pero hindi na ito naglandi. Narealize siguro na wala siya sa mood matapos malaman ang problema ni Legine. Kinabukasan ay sumakit ang ulo ni Ivy habang nagluluto siya. Napahawak siya sa lababo sa sobrang sakit. Ivy! Ivy! Are you okay? Nang makalapit si Riker sa kanya, ay roon na siya nawala ng malay. Nang magising siya ay nasa tabi niya si Riker. Namumutla ito habang nakatitig sa kanya. Thank God you're awake. Mahigpit siya nitong niyakap. Anong nangyari sa'yo? I called our family doctor. Ang sabi naman niya, normal ang vitals mo. Maigi raw na mag-run ka ng test sa hospital para makasigurado. Sumakit lang ang ulo ko. I'm fine. Huwag ka na mag-alala.
Hindi na sinabi pa ni Ivy ang totoong dahilan ng pagsakit ng ulo niya. Minabuti na lang din niyang dalawin ang kapatid sa hospital sa sumunod na araw. Ayos ka lang ba? Agad na tanong sa kanya ni Indro pagpasok niya sa opisina nito. Sumakit ang ulo mo? Bakit? Anong nangyari? Kasama ni Indro ang doktor ni Ivy. I saw something weird. Blurred siya. Mabilis ang pagpapatakbo ko sa sasakyan. May humahabol sa akin. Hanggang sa tuluyan ko silang nailigaw. May dala akong bata at iniwan ng bata sa labas ng isang mansyon. Hindi ko maalala ang itsura ng mansyon. Nang nailapag ko ang sanggol, doon na naputol lahat at nahimatay ako sa sobrang sakit ng ulo ko. Paliwanag niya sa doktor at sa kuya niya. Ang mga nakita mo, posibleng parte ng nakaraan mo. Parte ng alaala mong nawala. Sagot ng doktor niya. Pero may bata, may sanggol. Ibig sabihin, may anak ako? Napahaplos siya sa tiyan niya. Meron, posibleng meron. Ivy, wala ako nung araw na namatay si na mama. At pagbalik ko, wala ka na maalala. Ang alam ko lang may nobyo ka. Kaya posibleng meron kang anak. Pero sorry, hindi ko alam kung sino ang nobyo mo. I'm sorry kung naging busy ako at hindi kita naprotektahan. Mabilis na umiling siya at yumakap sa kapatid. Wala kang kasalanan, kuya. Maalala ko rin ang lahat. Babalik din ang mga alaala ko at hahanapin ko ang anak ko. Pangako niya. Nang umuwi siya sa bahay ay sinalubong siya ni Riker at Ruby. Mommy, kain na po tayo! Hinila siya ni Ruby at nagtungo sila sa dining area. Bakit ayaw mong samahan kita sa hospital? Anong sabi ng doktor? Malambing na yumakap sa kanya si Riker. Stress lang daw, I'm not pregnant, Riker. Aniya rito. Tumikhim si Riker at nag-iwas ng tingin bago tumango. Nanatiling tahimik ang lalaki hanggang sa napatulog na niya si Ruby pagkatapos nilang kumain at maglaro. Humiga siya sa kama at malambing na niyakap si Riker. Huwag kang mawala ng pag-asa. Magkakaanak din tayo. Malakas na tumikhim si Riker at maayos na umupo. I have something to tell you. Ano yun? Umupo siya at hinarap ito. Hindi tayo magkakaanak. Bakit? Sabi ko naman kasi sa'yo, huwag kang mawala ng pag-asa. May mabubuo rin tayo. Hinaplos niya ang braso nito. Ayaw kong sabihin sa ito. Dahil natatakot akong iwan mo ko. Hindi ko kaya na mawala ka, Ivy. Pero mas hindi ko kaya nakikita kang excited na naghihintay na magkalaman ng tiyan mo. Mabilis ang paghinga nito dahil sa kaba. Bawag ako, Ivy. Hindi ako magkakaanak. What? What are you talking about? Anak mo si Ruby. May anak ka, Riker. Hindi sa akin si Ruby. Hindi ko totoong anak si Ruby. Anang lalaki. Kumulot ang noo niya dahil sa sobrang pagkalito. Iniwan ako ng ex-girlfriend ko na si Al. Nang nalaman niyang hindi kami magkakaanak, pinagpalit niya ako. Nung gabing umuwi ako ng sobrang bigat ang dibdib ko, may nakita akong sanggol sa gate ng mansyon. Gusto kong maiyak ng gabing yun, pero hinawakan ni Ruby ang daliri ko. Wala na akong planong mabuhay, Ivy. Pero ibinigay siya sa akin. Siya ang buhay ko. Patuloy ng lalaki. Napaiyak siya kasabay ng pag-iyak ni Riker. Kung balak mo kong iwan, umalis ka na. Mahal na mahal kita pero ayaw kitang itali sa akin. Pero pangako ko, hindi na ako iibig muli. Hindi kita papalitan. Dagdag pa nito, umiling si Ivy. Ang tapang mo. I'm so proud of you. Hinaplos niya ang pisngi nito at hinalikan nito sa labi. Mahal na mahal din kita. Thank you. Salamat sa pag-amin mo, sa pagtitiwala mo sa akin. Ayos lang sa akin, Riker. May anak tayo, anak natin si Ruby. Hindi na natin kailangan ng isa pa. Sapat na sa akin si Ruby. No need to pressure yourself. Namamasa ang mga matang ngumiti ang lalaki at niyakap siya. Salamat, Ivy. Kinabukasan ay nagising siya sa pagyugyuk sa kanya ni Riker. Wake up! Binabangungot ka! Anang lalaki. Habol niya ang hininga nang magising siya. Ayos ka lang ba? Care to share kung ano na panaginipan mo? Sumisigaw at umiiyak ka habang tulog. Hindi ko na maalala. Tinuyo niya ang luha niya bago mahigpit na yumakap kay Riker. Hindi na umalis si Riker para magtrabaho kinabukasan
at nanatili na lang sa tabi niya. Kahit anong pilit niya rito na pumasok na lang ay ayaw nitong makinig. Pinagluto siya nito at sinamahan siya sa sala para manood ng pelikula. Saglit lang. Paalam ng lalaki nang magring ang phone nito. Humalik ito sa ulo niya bago umalis para sagutin ang tawag. Siya naman ay nagtungo sa kwarto bago tinawagan ng doktor niya. Naalala ko na ang lahat. Aniya sa doktor sa kabilang linya. Alam ko na rin kung nasa ang anak ko. May humahabol sa sasakyan ko nung gabing yan. Inilagay ko ang anak ko sa labas ng malaking mansyon na may nakalagay na Hontiveros Mansyon. Kay Riker ang anak ko. Nasa boyfriend ko ang anak ko. Natigilan siya nang marinig ang pagkalabog. Nanlaki ang mga mata niya nang makita si Riker na nakatayo sa pintuan. What? Tama ba ang narinig ko? Parang nabingi yata ako. May mali yata sa tainga ko. Napabugas siya ng hangin at lumapit kay Riker. Anak ko si Ruby. Totoong anak ko si Ruby. Pag-amin niya. Paano? Bakit? Bakit mo siya iniwan sa gitnang mansyon? Iniisip mo siguro na pabayang ina ko. Iniwan ko lang kahit saan ang anak ko. Mabilis na umiling si Riker bilang pagtanggi. Alam kong may dahilan, kaya tinatanong ko kung bakit. Bakit, Ivy? Anong dahilan? Tanong nito. Nawalan ako ng alaala, kaya hindi ko nabalikan agad si Ruby. Ngayong naaalala ko na ang lahat ng nangyari. Saka ko lang nalaman na may anak pala ako. Kinuwento niya ang lahat ng naalala niya kay Riker. Yung may gawa sa aksidente mo. Naalala mo ko sino? Tanong nito pagkatapos niyang magkwento. Umiling siya bilang sagot. Blurred siya. Naalala ko na ang mga nangyari, pero hindi ko pa maayos na nakita ang mukha niya. Pero baka kapag nagkita kami, maalala ko siya. Ang alam ko lang, I had to leave my daughter behind para maisalba ang buhay niya. Lumapit sa kanya si Riker at mahigpit siyang niyakap. Ipapakulong natin ang nagbalak na pumatay sa iyo, Ivy. Sa inyo ni Ruby. Pagbabayarin natin siya. Napangiti si Ivy. Biglang naglaho ang pagkabahala na nararamdaman niya. Ang importante ay may kasama na siya ngayong harapin ang mga problema niya. Pagkatapos nun ay sinadya nila ang doktor niya dahil gusto ni Riker na marinig mula rito ang sitwasyon niya. Habang nasa hospital ay dinalaw na rin nila ang kuya niya. Riker, naparito kayo. Tanong ng kapatid niya sa nobyo niya at pinanlakihan siya ng mga mata. Alam na niya kuya. Nakangiting pag-amin niya. Mabuti naman, hindi na kailangan na magsinungaling. Anong naisip mo, Riker? Ngayong nalaman mo ang nangyari kay Ivy. Tanong ni Indro rito. Gusto ko mahuli ang may gawa nun sa kanya. Ani Riker na nagpalaglag sa panga ni Indro. What? Tanong pa ng lalaki nang mapansin ang reaksyon ng kapatid niya. Hindi ka galit? Hindi ka ba nababahala? Hindi mo siya iiwan? Nagkaanak siya sa ibang lalaki. Okay lang yun sa'yo? Palihim na sinipa ni Ivy ang kuya niya dahil sa mga pinagsasabi nito. Galit ako, sagot ni Riker. Galit ako sa may gawa nun sa kanya. Oo, nagkaanak siya. Pero ako ang itinuring at kinilalang ama ng anak niya. Anong laban ng totoong ama? So ano? Hindi ko siya iiwan dahil lang dun. Tumangot-tango si Indro sa naging sagot ni Riker. Ikaw kuya, kumusta ang paghanap mo kay Legine? Nahanap mo na ba? Imbis ay tanong niya sa kapatid. Napanguso ito at umiling bilang sagot bago nag-walk out. Anong nangyari doon? Tanong ni Riker. Nagkibit balikat lang siya pero sa loob-loob niya ay tumatawa na siya dahil nakaganti siya sa kapatid. Ganun mo ko, kalove ha? Malambing siyang kumapit sa braso ng nobyo. Sa mall muna tayo. Bili tayo ng pasalubong para kay Ruby bago tayo umuwi. Pinagbigyan naman siya ni Riker. Ivy? Napatigil si Ivy nang may biglang tumawag sa kanya habang nasa mall. Hindi niya ito kilala at hindi pa niya ito nakasalamuha. Pero baka pamilya ng mga naging pasyente niya. Yes? Nakangiting tanong niya sa lalaki. Hindi mo ako naalala? Tanong ng estranghero. I'm sorry, but I don't know you. I'm Jovin, your ex-boyfriend. Pagpapakilala nito. Humigpit ang hawak ni Riker sa kamay niya nang marinig ang sinabi ng lalaki. Ang tagal mong nawala. Saan ka pumunta? Akala ko patay ka na. Babe, look! May bagong release sila ng jewelry.
Anang isang babaeng lumapit kay Jovin. El? Napatingin si Ivy kay Riker dahil kilala nito ang babae na kasama ng ex-boyfriend niya. Riker? My ex-boyfriend, how are you? Bati naman ni El kay Riker. Hindi mapigilan ni Ivy ang magulat dahil sa mga revelasyon. I think we need to go. Hinila na niya si Riker paalis doon. Nasaan ang anak natin? Ilalaban ko siya, Ivy. Baka nakakalibutan mong may karapatan ako sa kanya. Pahabol ni Jovin bago pa sila makalayo. Ikaw ba ang new girlfriend ni Riker? Kawawa ka naman. Kahit na anong gawin mo, hindi na kayo makakabuo ng pamilya. Bawg kasi siya. May mapanglait na sabi ng babae. Bastos ka! Bago pa makasugod si Ivy kay Elle, ay napigilan na siya ni Riker. Tara na. Hinila na siya nito paalis at palayo roon. Nanatili siyang tahimik hanggang sa makauwi sila. Nang mapatulog na ni Ivy si Ruby, ay nagtungo na siya sa kwarto ni Riker para magpahinga. Hindi ko lubos maisip na ang lalaking ipinagpalit niya sa akin ay ex mo. Are you okay, Ivy? Kanina ka patahimik. Siya ang nagbalak na pumatay sa akin, Riker. Hindi na niya ako mahal. Balak niya akong ipagpalit kay Elle. Narinig ko may kausap siya at sinabing wala akong karapatang maging ina. Ayoko mawala sa akin ang anak ko. Iwan na niya ako. Huwag lang niyang kukunin sa akin si Ruby. Tahimik akong tumakas at umalis doon. Pero nahuli nila ako at hinabol. Nailigaw ko sila. Kaya iniwan ko sa labas ng gate ng bahay mo si Ruby. Sinulat ko pa nga sa kamay ko ang address ng bahay mo para mabalikan ko siya kung sakali mang makatakas ako ng ligtas. Yun ang nangyari sa akin ng araw na yun. Gusto kong makulong sila sa ginawa nila sa akin para hindi niya tuluyang makuha si Ruby sa atin. Huwag kang mag-alala. Hindi niya makukuha si Ruby. Anak ko si Ruby. Hindi man siya galing sa akin. Ako nagpalaki sa kanya. Apelyido ko ang dala niya. Akin siya, atin siya, Ivy. Walang kahit sino makakakuha kay Ruby sa atin. Mahigpit niyang niyakap si Riker para pakalmahin. Ikinuwento ni Ivy ang lahat ng naaalala niya sa kuya niya. Kinabukasan din at nagkasundo sila na bubuksan nila ang kaso niyang matagal nang ibinaon dahil lang sa wala siyang maalala. Ivy! Natigilan si Ivy sa pagsundo kay Ruby nang makita niya si Jovin. Siya na ba? Siya na ba ang anak natin? Hindi. Anak namin siya ni Riker. Nagtago si Ruby sa likod niya. Call daddy, baby. Utos niya sa bata. Imposibleng anak siya ng bagong boyfriend mo. Hindi yun magkakaanak. May panunuyang sabi ng lalaki. Mabuti na lang at hindi na kailangang tawagan si Riker dahil naroon na rin pala ito. Kukunin ko lang ang mag-ina ko. Nakaharang ka sa daan. Kinarga ni Riker si Ruby at hinawakan nito ang kamay niya bago sila umalis doon. Pagkatapos ng araw na yon ay nag-focus si Ivy sa kaso niya. Habang si Riker naman, mas lalong pinaghigpit ang karapatan nito kay Ruby sa korte. Dahil nagreklamo si Jovin at balak bawiin ang bata. Nang lumabas na ang lahat ng ebidensya laban kay Jovin, ay sinalubong niya ito sa labas ng korte, kasama ang mga pulis na may dalang warrant of arrest. Mami! Tumakbo si Ruby palapit sa kanya at yumakap. Habang pirinoproseso ang kaso ni Jovin, ay naging tahimik ulit ang buhay nilang pamilya. Hindi niya makukuha sa atin si Ruby. Matagal na siyang walang karapatan sa bata. Aniya kay Riker kinagabihan. Niyakap niya ang nobyo na tahimik lang na nakatitig sa kisame habang nakahiga sila sa kama. Hindi ko talaga maisip kung bakit mo pinatulan ng taong yun. Anito, natawa siya ng mahina. Bulag ako sa pag-ibig dati. Hindi ko rin maisip kung bakit ko siya pinatulan. Hindi ko na mahanap ang dahilan kung bakit ko siya minahal. Pero hindi naman na importante yun, di ba? Ikaw na ang ngayon ko. Kontento na ako. Lumipas ang ilang trials. Lumabas na rin ang resultang guilty si Jovin sa ginawa nito kay Ivy. Bakit mo ginawa ang lahat ng yan? Tanong niya kay Jovin bago ito tuluyang kunin ng mga pulis para ikulong. Nasa malayo si Riker habang pinagmamasdan siyang kausap si Jovin. Binibigyan siya nito ng privacy na kausapin ng ex niya. Bakit mo tinatanong? Hindi ka pa rin ba nakakamove on sa akin? Mayabang itong ngumiti. Ang taas naman ng tingin mo sa sarili mo, Jovin. Gusto ko lang malaman ng totoo kung bakit mo yung ginawa. Bakit mo yung ginawa sa akin? Dahil hindi ko maisip kung bakit. Naging mabait ang pamilya ko sa'yo. Sinuportahan nila ang business mo. Pero bakit? Naguguluhang tanong niya.
Hindi na kita mahal. Sawang-sawa na akong ikama ka. Bastos na sagot ng lalaki. Pero dahil nabuntis kita at kailangan ko ng tagapagmana, itatapon kita at kukunin ko sa iyo ang anak natin. Pero umalis ka. Hindi ko sinasadyang maihulog ka sa bangin. Pero nasa plano ko na talagang patayin ka. Kaya hinayaan na kita. Hayop ka! Nagsisisi akong pinatulang pa kitang baliw ka! Bago pa niya masampal si Jovin ay bigla na lang itong tumilapon dahil sa malakas sa pagsuntok ni Indro rito. Ang mga pulis na pumigil sa kapatid niya na namumula na rin sa galit. Para pakalmahin ang kuya niya ay niyakap niya ito at doon umiyak sa bisig nito. Sorry kuya, kasalanan ko lahat ng to. Sorry na nagpauto ako sa lalaking yan. Pinatahan siya ni Indro at hinaplos ang buhok niya. Wala kang kasalanan. Talagang gago lang ang lalaking yun. Nakampante na si Ivy nang mapakulong niya ang lalaking nagsimula ng lahat ng gulo sa buhay niya. Ang laki ng pagsisising nararamdaman niya dahil minahal niya ito. Hindi niya lubos maisip kung gaano siya katanga noon. Makalipas ang ilang linggo. Saan ba tayo pupunta? Nasaan bang daddy mo? Tanong niya kay Ruby na patuloy pa rin sa paghilas sa kanya. Dali na, Mommy! Ang dami namang tanong eh! Reklamo ng anak niya kaya tahimik na sumunod na lang siya rito. Bakit ang dilim dito sa may pool area? Teka lang, iyon ko muna ang lights baby ha. Nang buksan niya ang ilaw ay nagulat siya sa tumambad sa kanya. Ang petals na nakalutang sa ibabaw ng pool. Ang iba't ibang kulay na mga ilaw. Si Indro na naka-white t-shirt. Si Riker na naka-tuxedo. At ang malaking nakasulat na, Will you marry me? Naglakad palapit sa kanya si Riker habang may hawak na bulaklak. Nang makalapit ito sa kanya ay binigay nito ang hawak. Thank you. Nakangiting pagpapasalamat niya rito. No. Thank you, Ivy. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo. Thank you for coming into my life. Salamat dahil napunta sa akin si Ruby. Salamat sa lahat. Dahil kung ano ang meron sa akin ngayon, dahil ito lahat sa iyo. Ikaw ang inspirasyon ko sa bawat araw na pumapasok ako sa trabaho. Ikaw ang una at huling nakikita ko sa tuwing nagigising at nakakatulog ako. At gusto ko, ikaw na ang maging huling babae sa buhay ko. Will you spend the rest of your life with me, Ivy? Will you marry me? Gusto mo ba akong makasama hanggang sa pagtanda, mahal ko? Lumuhod si Riker sa harapan niya at inilabas ang singsing. Napakagat si Ivy sa labi niya para pigilan ang pagngiti bago dahan-dahan na tumango. Oo, Riker. Magpapakasal ako sa'yo. Siyempre, sino ba ang tatanggi sa isang gwapong bilyonaryo? Natawa si Riker at isinuot sa kanyang singsing. That's my sister. Perahan mo ha. Malakas na sigaw ni Indro na ikinatawa na lang nilang dalawa ni Riker. Plinano nila kung kailan ang kasal at kung sino ang mga guest. Naging abala sila pareho sa paghahanda. Ayos ka lang ba ha? Ilang araw ka nang nasusuka kada umaga. Hinaplos ni Riker ang likod niya habang patuloy siyang sumusuka. Pagod lang siguro to. Sagot niya. Pero dahil nurse siya, ay alam niya ang ibig sabihin ng symptoms na nangyayari sa kanya. Palihim siyang nagtungo sa hospital para alamin kung ano ang kalagayan niya. Pinasama niya rin ang kuya niya para may silbi naman ito. You are 5 weeks pregnant, Nurse Ivy. Congratulations! Anang doktor na tumingin sa kanya. Napaupo si Ivy sa panghihina dahil sa nalaman. Para kang pinagbagsakan ng langit at lupa dyan. Papanagutan niya ni Riker. Inako nga niya si Ruby kahit na hindi siya ang ama. Lalo na kaya't siya na ang ama niyang dinadala mo. Anang kapatid niya. Hindi yan ang pinoproblema ko, kuya. Umamin si Riker na hindi siya magkakaanak dahil sa kondisyon niya. Pero bakit nabuntis ako? Hinaplos niya ang hindi kalakihang tiyan. Hala ka, did you cheat? Napatakip pa si Indro sa bibig nito. Ang OA mo. Mahal ko si Riker. Bakit ako maglolo ko? Inis na sagot niya. Natatawang inakbayan lamang siya nito. Baka mali ang test sa kanya. Pa-check up mo siya ulit. Congratulations. Kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Ginulo nito ang buhok niya. Kuya Indro. Tawag niya sa kapatid. Bakit? Nahanap mo na ba sila Jane? Natahimik ito bago dahan-dahan na tumango. Inuunti-unti ko pa, Ivy. Huwag ka mag-alala.
Safe ko silang ibabalik dito. Sila? Litong tanong niya. Sila Jane at ang anak namin. Buntis siya, 5 months na. Proud na sabi nito. Congrats, kuya. Pabiro lang itong sumaludo sa kanya bago umalis. Hinaplos naman niya ang tiyan niya bago siya umuwi. Saktong nakita niya si Riker sa sala kasama si Ruby pagdating sa bahay. I forgot something pala. May bibigay ako sa iyo, Daddy. Excited na tumakbo si Ruby papunta sa kwarto nito. Hi, Mami! Bati nito sa kanya bago magpatuloy sa pagtakbo. Ivy, anong kanina ka pa ba nakatayo? Halika rito. Ngunit nang hindi siya lumapit ay si Riker na ang lumapit sa kanya. Bakit? Anong problema? Tanong nito. Buntis ako, Riker. Aniya sa fiancé. Paano buntis ka? Hindi kita mabibigyan ng anak. Bawag ako, Ivy. Naguguluhan nitong tugon. Hindi ko rin alam. Napapansin ko lang nakakaibang nararamdaman ko. Nagtungo ako sa hospital at nalaman kong buntis ako. Bakit hindi ka magpa-check up ulit, Riker? Baka hindi ka talaga baog. Nabuntis mo nga ako. May baby sa tiyan ko. Hinawakan ni Ivy ang kamay nito at pinisil yun. Ayaw ko. Binawi nito ang kamay na hawak niya. Ayaw kong masaktan na naman sa pangalawang pagkakataon. Kapag nalaman kong hindi ako magkakaanak at nabuntis ka na lang bigla. At iisipin mong nagloko ko dahil hindi ako nakontenta sa'yo? Iisipin mong may ibang lalaki ang gumagalaw sa akin? Ganun ba, Riker? Hindi makapaniwalang tanong niya. Hindi sa ganun. Mahal na mahal kita, Ivy. Tatanggapin ko pa rin naman ang bata. Anak natin yan. Hindi makapaniwalang napailing siya at malakas itong sinampal. Ivy. Tumalikod na siya at umalis doon. Nagtungo siya sa hospital at tumambay sa opisina ng kuya niya. Ilabas mo na yan luha mo. Masama yan sa baby. Lalabas yung manhid, sige ka. Pambibisit pa sa kanya ng kapatid niya. Imbento ka. Bawal magpigil ng emosyon. Bawal ding umiyak. Ang daming bawal, bisit. Hindi mo first time mabuntis, Ivy. Feeling first time mommy ka. Huwag ka rin magmura, ang sakit sa tainga. Hindi na niya pinansin pa ang kuya niya at tahimik lang na humiga sa sofa. Komportable ka ba dyan? Hindi pa malaki ang tiyan ko. Masyado kang OA. Malakas na sigaw niya rito. Kalma, ako yata ang pinaglilihan mo. Ang gwapo, ang ganda siguro niyan. Pumikit na lamang si Ivy at hindi ito pinansin. Nakatulog na siya ron. Nagising na lang siya nang mapansin na may humawak sa kamay niya. Nang imulat niya ang mga mata, ay nakita niya si Riker na nakaupo sa sahig, habang binabakuran siya para hindi siya mahulog sa sofa. Gising ka na pala. Ani to, umuwi na tayo. Hindi ako uuwi, umuwi ka na. Huwag mong iwan si Ruby ron. Pagmamatigas niya. Ivy naman, sorry na. Hindi ako pwedeng umuwi sa bahay na hindi ka kasama. Galit si Ruby sa akin. Pakiusap nito. Magpapatest uli ako. Basta umuwi ka na. Wag na. Mukhang napipilitin ka lang eh. Hindi mo naman anak to. Hindi mo responsibilidad. Tumayo na siya at lumabas. Ramdam niyang nakasunod lang si Riker sa likod niya. Ngunit hindi niya na lang ito binigyan ng pansin. Nang makauwi sila ay sinalubong siya ni Ruby. Are you okay, Mommy? Tumango siya at pilit na ngumiti sa anak bilang sagot. Pinatulog na niya si Ruby bago nagtungo sa kwarto niya. Bakit ka nandito? Doon na tayo sa kwarto natin. Bumukas ang pinto at sumilip doon si Riker. Ivy naman, magpapatest na ako. Hindi ako napipilitan, promise. Gusto ko ring malaman ng totoo. Kung bakit nabuntis kita kung matagal na akong baog. Baka mali lang ang test sa akin nun. Kasi alam kong hindi ka magloloko. Alam kong mahal mo ko. Lumapit sa kanya si Riker at lumuhod sa harapan niya. I'm sorry sa naging reaksyon ko kanina. Hindi ko na naisip kung ano mang sinabi ko. Gulat na gulat ako sa inamin mo. Sorry, Ivy. Sorry na. Kinalma niya ang sarili at pinatayo si Riker. Sa'yo tong dinadala ko, Riker. Walang ibang umaakin sa akin. Sa'yo lang ako. Hinaplos niya ang pisngi ng kasintahan. Alam ko kaya sorry. Kinabukasan, nagtungo sila sa hospital para magpa-test. Doc, masayang pagbati ni Riker sa dati nitong doktor. Kumusta ka na? May pamilya ka na ba? Ang tagal na simula nung huli kitang nakita. Ganun pa rin ang itsura. Hindi ka yata tumatanda.
Anong doktor kay Riker. Kumusta na ang girlfriend mo? Yung kasama mong nagpa-check up sa'yo nun? Alam ko mahirap tanggapin na hindi siya magkakaanak. Sabi pa ng doktor. Siya? Akala ko ako ang hindi magkakaanak. Nalilitong turo ni Riker sa sarili. Hinigpitan ni Ivy ang hawak sa kamay ni Riker. Anong ikaw? You're healthy. Malusog ka. Wala naman ako nakitang problema sa'yo. Yan bang sinabi niya nung sabay kayo magpa-test? Tanong ng doktor. Ang sabi niya noon, ay sa kanya ko na lang ibigay yung result ng sayo dahil busy ka. Totoong busy ako nun, Dok. Pero ibang resulta ang nakarating sa akin. Napapailing na sabi ng nobyo niya. Anyway, thanks, Doc. I'm glad to see you again. Hindi pa rin makapaniwala ang nobyo niya sa mga nalaman hanggang sa makauwi sila. Anak ko siya. Anak natin siya. Hinaplos ni Riker ang tiyan niya. Magiging good daddy ako, I promise. Gagawin ko ang lahat. Maging proud ka lang sa daddy mo. Pagkausap nito sa hindi niya kalakihang tiyan. Gusto kong ikasal tayo na hindi pa malaki ang tiyan ko. Aniya rito na mabilis nitong pinagbigyan. Minadali nila ang lahat sa kasal. Nang dumating na ang araw ng kasal, ay ramdam ni Ivy ang kaba sa dibdib niya. Congratulations sa kasal mo! Nanlaki ang mata ni Ivy nang marinig ang boses na yon. Lejane? Tumakbo siya at niyakap ang kaibigan. Kumusta ka na? Ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba ron? Ayos lang ako ron, huwag kang mag-alala. Marami kang dapat ikwento sa akin. Kung hindi sinabi sa akin ni Indro na ikakasal ka na, hindi ko pa malalaman. Hinawakan nito ang kamay niya. Maayos na kayo ni Kuya? Tanong niya. Tumango ito at niyakap siya. Ikakasal na ang kaibigan ko. Bumitaw na ito sa yakap. May aminin ako. Hindi talaga tayo magkaibigan since high school. Isa rin akong nurse sa hospital. At ako ang bantay mo nung araw na tulog ka. Nagkagusto ako sa kuya mo dahil palagi siyang bumibisita ron. Sorry kung nagsinungaling ako. Alam ko na ang lahat. Pero ikaw pa rin si Lejane. Ikaw pa rin ang kaibigan ko. Hinaplos niya ang pisngi nito at tinuyo ang mga luha nitong tumulo. Naging masaya ang kasal dahil kompleto sila. Dumating na ang kaibigan niya at magkakaroon pa sila ng dagdag sa pamilya. Ang anak ng kuya niya at ang anak na nasa tiyan niya. Ang bigat ng gown, tulungan mo akong hubarin. Inis na utos ni Ivy sa asawa niya pag-uwi nila. Mabilis itong sumunod. I love you, Ivy. Yumakap si Riker sa likod niya at ibinulong ang mga salitang yon. Salamat dahil binigyan mo ng kulay ang buhay ko. Salamat dahil nung mga araw na hindi ko makita ang daan, gumawa ka ng isa para may lakaran ako. Salamat sa pagdating sa buhay ko. Hindi ko makakaya na mawala ka sa akin. Mahal na mahal kita. Humarap siya sa asawa at hinaplos ang pisngi nito. Mahal na mahal din kita, Riker. Maswerte rin ako dahil nakilala kita. Akalain mo, ang nakapulot sa anak ko nung gabing yun, asawa ko na ngayon. Tumingkayad siya at hinalikan ito sa labi. Naniniwala si Ivy na tadhana ang naglapit sa kanilang dalawa ni Riker. Hindi yun coincidence. Nakaukit na yon sa mga bituin bago pa sila ipinanganak. The end. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, huwag kalimutang mag-like at subscribe. Salamat sa pakikinig. Mag-iingat po tayong palagi at naway lagi tayong pagpalain. Hanggang sa susunod.